Pati kahit si PPI natin mag-usap. Makikisuyo po kami sa ating mga vloggers. Atras pa po tayo. Maraming salamat po. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Isa na namang makasaysayang araw ang ating pinagsasaluhan ngayon sapagkat tayo ay nagtitipon-tipon upang saksihan ang pagbubukas at ang pagpapasinaya ng Cardiovascular Catheterization Laboratory o ang CathLab dito sa ating ospital ng Maynila. Ang proyektong ito ay sagisag ng patuloy na pangangalaga ng ating pamahalaang lungsod ng Maynila na pinangungunahan ng isang taong hindi nagsasayang ng oras at panahon upang magbigay ng tunay at mabilis na serbisyo, partikular sa usaping pangkalusugan. Palakpakan po natin ang ating minamahal na Alkalde Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, katuwang ang ating butiing Vice Alkalde Vice Mayor Chi Atienza, kaagapay si Congressman Irwin Cheng at ang ating mga konsihal. Ngayong umaga, sama-sama tayong magdiriwang hindi lamang ng muling bubuksang pasilidad, kundi ng isang panibagong pag-asa para sa mas mabilis, mas moderno at mas episyenteng serbisyong medikal para sa lahat ng Manilenyo. Kaya naman bilang panimula, tayo po ay tumayo para sa pag-awit ng lupang hinirang na agad susundan ng isang maikling panalangin sa pamumuno ni Reverend Father Mario Benjamin Botial at ang awit ng Maynila. Mga kababayan, ang pambansa. Diyos amang makapangyarihan, kami po ay natitipon ngayon upang magpasalamat sa lahat ng ipinagkakaloob at patuloy na ibinubuhos mong mga biyaya, lalong-lalo na dito sa ospital at lungsod ng Maynila. Pagpalain at pabanalin mo po ang lahat ng lumalapit sa iyo, ang lahat ng bahagi ng proyektong ito, mula sa lokal na pamahalaan, mga health workers, mga naglilingkod sa ospital, pasyente at lahat ng mga makikinabang sa biyayang ipinagkaloob mo. Kami po ay nagtitiwala sa iyong plano at layunin para sa amin. Naway patuloy mo kaming gabayan, pangalagaan, bigyan ng lakas at magandang kalusugan
karunungan at kapayapaan upang kami ay makapaglingkod para sa kabutihan ng lahat. Salamat sa patuloy na pagiging tapat at mabuti sa amin sa pagpapadama sa amin ng iyong pag-ibig at pag-asang bigay. Lahat ng ito inaalay namin muli sa iyo para sa iyong kaluwalhatian at kapurihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maaari na po tayong umupo. Muli po, isang magandang umaga po sa bawat isang naririto ngayon upang maging bahagi ng inauguration of CatLove dito sa Ospital ng Maynila. Paninig naman po ng isang malakas na palakpakan dyan. Bago po ang lahat, nais ko rin pong i-acknowledge ang presensya ng mga taong naging dahilan din po ng success ng ating inauguration ngayong umaga. Kasama po natin ang ating mga councilors mula po sa District 5. We have Councilor Che Borromeo, Councilor Bobby Espiritu, Councilor JB S. Hizon, our Majority Floor Leader, Councilor Mon Yupanco. We also have Councilor Dr. Irma Alfonso from District 1, and Councilor Ryan Ponce from District 4. At kasama rin po natin from District 2, Councilor Awi Sia. At ang lahat po ng mga department heads, doctors and nurses na kapiling po natin ngayong umaga. Sa pagkakataon pong ito, nais ko pong tawagin para po sa kanyang welcome remarks, the officer in charge of Manila Health Department, ladies and gentlemen, Dr. Grace H. Padilla. Honorable Mayor Francisco Isko Dumagoso, Honorable Vice Mayor Angela Lechi Atienza, our Honorable Congressman Erwin Cheng, and representative of Congressman Ernesto Junicio, to our Secretary to the Mayor, Honorable Manuel Sarcal, our Chief of Staff, Mr. Cesar Chavez, our City Councilors, headed by our head ng ating cluster, Honorable Dr. Irma Alfonso, Honorable Rafael Che Borromeo, Honorable Roberto Bobby Espiritu, Honorable
Mark Anthony Ignacio, Honorable J.B. Hison, and Majority Floor Leader Monyo Pangco, and Councilor Ponce. To our DOH friends, the Regional Director, Dr. Lester Tan, DOH Director 4 of the Health Facilities and Services Regulatory Bureau, Director Annette Tan, ma'am. To our friends from PhilHealth, headed by Mr. Walter Bacaresa, the Vice President, our very own friend, Dr. Gap Legaspi, sir, from the PGH Director. Lagi tumutulong po sa amin yan. And then the hospital directors of the 6 LGU hospitals, OMC Management, headed by the Assistant Director, Dr. Martin, our Chief of Clinics, Dr. Malaya, our AO, Maylene Flores, and everybody. Manila Consultant, Dr. Paz Corrales, nahatak po natin to sa Manila. Thank you, ma'am. And to my MHD family, to my OMMC family, consultants, residents, interns, nurses, administrative staff, a pleasant and blessed morning po sa inyong lahat. This is it. The long journey is over. We are inaugurating our first ever LGU manned cardiovascular catheterization laboratory in the city of Manila. Palakpakan naman. First, we thank the Lord of this provision. He gave us another instrument to prolong the life of our patients. Tayo po ay instrumento lamang niya. That in all these things, God may be glorified. And today is the feast day of the Nativity of our Blessed Virgin Mary. And so we lift this all to Him for guidance. Ladies and gentlemen, it is with great honor to welcome you all to this momentous occasion, the launching of our new cardiovascular catheterization laboratory at Ospital ng Maynila Medical Center. Like I said before, 3 taon din po itong natulog, but today marks a historic day for all of us as we open our doors to the facility that will not only advance our capacity to provide a specialized clinic, highly specialized po talaga ito, but to give a new hope to the countless Manileños in our community. With this facility, the hospital can now deliver faster, more accurate, and more effective intervention to our patients suffering from the cardiovascular disease. Ito po yung mga silent killer natin sa ngayon. Hospital ng Maynila Medical Center is the flagship hospital in Manila amongst the 6 local government hospitals. It is also the University Hospital of the Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, soon to rise in the other side of the building. Marami po tayong top-notcher sa board. A beacon of excellence, the cream of the crop, the well-trained doctors, and the future of healthcare. Kami po ang nagtitrain dito, and we nurture them in our institution. The Cardiovascular Catheterization Laboratory of Ospital ng Maynila Medical Center, nung una ko pa lang po siyang makita, na in love na po ako. It is a state-of-the-art facility dedicated to advancing cardiac care and enhancing health
and well-being of our community. It is licensed by the Department of Health on January 7, 2025 through the steadfast support of the city government and the dedicated staff of Ospital ng Maynila. This laboratory stands as testament of the Ospital ng Maynila Medical Center's unwavering commitment to excellence. By integrating cutting-edge technology with compassionate service, we continue to strengthen our vision of healthier tomorrow. Hospital ng Maynila Medical Center is a 300-bed capacity, level 3, ISO certified, a teaching and training hospital. So, 300 lang po ang kapasidad namin. But, ang aming emergency room po ay may kapasidad na 37 patient beds. Pero kung titignan niyo po ngayon, 200% po. Dahil sa dami at sa ganda ng Ospital ng Maynila, gusto nila lahat dito magpa-confine. Huwag po kayong mag-alala dahil ma-accommodate namin sila. Kung hindi kakayanin ng hospital, buo po ang referral network ng City of Manila. Nandiyan po ang aming 6 na ospital. Hospital na Maynila is equipped with the state-of-art machineries and manned by the most competent, well-trained, compassionate, and committed consultants, residents, interns, and clerks. We dream of giving you the first-class experience with the help of PhilHealth. Ma'am, baka naman po. To my dearest staff, Ospital ng Maynila, let us work together, let us work harder. Mahal tayo ng madla according to our... Sad to say, I'm no doctors. I'm no doctors. They are doctors. I think they should know better than me. But, again, sa mga barangay chairman, o narinig yung professional fee ng mga doktor, due yun sa kanila. O, ba't ko binanggit yun? O, iba sa inyo dito, kalaban ko. Totoo, ano lang, real talk. But I don't look at that way. O, kanina, sabi ko sa inyo, sa Miyerkules, pwede nyo nang tirahin. O, ipinagkait sa inyo. Itinago sa inyo. First quarter, second quarter. No. Dapat yung mga kakampi nila, dapat kahit paano nagbiyaya kayo. Pero pati kayo yung pinagtak. Itinago sa inyo. I'm guaranteeing you. Because that is due to you and for you. Oh. Na-release ko na. Sa lahat. At least, magpapanagpo tayo sa intersection. Magkikita tayo sa kalsada. Matangos ang ilong ko sasabihin, kakampi, kalaban. What is due to you will be given to you. Walang titingnan sa politika. I hope mapakinabangan nyo yan para sa inyong kabarangay. Nag-text nga pala sa akin ng Meralco. Noong ina-announce ko noong Biyernes yung RPT nila, Dr. Gap, tinago sa kanila for 2 quarters. I found out 5 days ago. Release it immediately for them. By Wednesday, nasa mga bangko na nila yun. Ang problema, habang nagla-live ako, nagpasalamat yung Meralco. Yorme, thank you mga kabayan na yung mga chairman sa kuryente. Unless, kasosyo kayo ng Meralco. I'm happy for you. So sabi ko nga, this government
this administration, hindi kami perfecto. Hindi kami magiging perfecto. But we will do our job. Paminsan-minsan, hindi ko ninanais maging madalas ha. Paminsan-minsan baka matalisod ako. Madadapa ako. But mind you, sa bawat dapa ko, yan ay magiging alaala ng kamalian at kakulangan. At gagamitin kong leksyon, pagtayo, wag na muling ulitin yun. Upang we continue to move on, move forward, and to have a better fiscal situation and physical situation of the city of Manila. Again, today, this is our proof of our dreams and aspiration as leaders of the city to continue to invest to our people, to continue to pursue, deliver MBN, minimum basic needs, education, healthcare, housing, and jobs. That's where we are going to invest. Whatever is left and whatever is the future resources that will come to us, PhilHealth, thank you. We'll continue to utilize it to deliver such service. Pagbubutihan namin. And I encourage each and every one of you later on, join us. Look at this. This is your money. This is not my money. Inutang ko to. Diba sinabi nyo, dami kong iniwang utang? Sabi ko nga sa inyo, kahit City Hall, relo, patatas ako kay Tambunting yan, makaraos lang tayo. Yes. No, modestly aside. Malamig ba? Maliwalas ba? Pumapasok ka pa lang, gumagaling ka na. Tapos pag nandun ka sa taas, malapit ka na. Hindi, totoo lang. Tama si Magsaysay. Totoo lang. Tama talaga si Magsaysay. President Magsaysay said, those who are blessed in life must have more in law. It's a good feeling when you see patients and you ask them randomly, nagpagamot ka ba? Opo. Kamusta naman? Okay naman po. Nagpagamot ka ba? Opo, patay na po yung anak ko. Paano yung kamot ka na? Talagang ganyan ang buhay. These are the things that baterya mo sa buhay. The affirmation of your people. And sa atin naman, kayo naman, I hope sa mga kababayan natin, yes, it's true, it is our job to deliver good, efficient, effective services. Yes, that is our job. But I hope you don't mind sa mga kababayan natin. Habang kami naman talagang dapat, the word is dapat, gampanan ang aming tukulit. Hindi naman siguro mahirap magsalita ng thank you, no? Pag nakita niyo naman yung aming mga lingkod bayan, sa tingin ninyo, sila na may nagputi, ginampanan ang kanilang tungkulin. Through your thank you, you get inspired. Through your thank you, you get energized. Through your thank you, lalo kaming ginaganahan subconsciously na tama yung ginagawa namin and will pursue and continue. So sa inyo, lahat dito, sa mga batang Maynila, gamitin ninyo ito. Mga chairman, mauna na kayo. Kasi yung iba rito, kilala ko, maraming minahal eh. Baka parado na mga puso nyo. No, hindi. Go, spread the word. And tell everyone. Kasi nangihinayang ako sa, alam mo sino talagang tatamaan ito? I mean, effectively. Yung mahirap, definitely. Definitely. Wala na isang toss gas. Pero sa totoo, ang nakakaligtaan natin, yung middle class.
Yun, nawawala sa isipan yon na itong ganitong klaseng pasilidad, ang unang talagang makikinabang is the middle class. Kasi yung mahirap, dapat na makakuha ng libre. Kasi wala nang tsapo eh. Pero yung middle class is the one who keeps on saving money. No, nagtatabi talaga ang middle class, nag-iipon yan. Para pag may aberya, patungkol sa kalusugan, may mabubunot sila. But with this facility, they don't need to. Because they're going to get it for free. And everyone will get it for free. PhilHealth. Magaling ang PhilHealth ngayon. I'm really happy. So, Director Padilla at 10 ng iyong mga kasamahan, o Vice Mayor, o sulit pa. Kasi ito madalas kong kinukulit sa sesyon. O Congressman Erwin, o at iba pa mga congressman. O, huwag na sa flood control, dito nyo na lang dalhin yan. Let our hospital be flooded with budget. O si Congressman Erwin Cheng, yung itatayo ditong cancer center, tuloy ha. Huwag kayo mag-alala. Baka kinakabahan kayo. Kasi hindi ko siya kapartido, baka itigil ko. Hindi. Eh, binigay ko nga budget niyo, pwede ko may tago sa inyo eh. Pero binigay ko, no. Pag sa tao, beta ang politika. Tayo, tulong-tulong. Ayan, tuloy ang cancer center ninyo dito. Kaya, nananawagan ako sa mga congressman. Uy, dito nyo na lang ilagay sa ospital. Buti pa si Kong Cheng, kanina bumulong sa akin, boss, pwede ko bang dalhin dito yung maip ko? Imagine mo yun, ha? Just imagine, sa totoo lang, if everyone will just do their part, tingin ko naman luluwag eh. Basta tayo, tulong-tulong lang. Ha? Mag-iingat kayo, tibayan ninyong puso ninyo. Ba't kung kinakailangan tumutukod na yan, huwag kayo mag-alala. Mauna na kayo rito. But, again, let me finish with wish for our medical professionals who's going to manage this facility. I hope that God will continue to guide, bless each and every one of you. And let me take this opportunity to thank all members of the health sector, doctors or medical and non-medical. Thank you for your service. So everyone, thank you. Maraming salamat at maraming salamat sa Diyos. At mag-iingat kayo, pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Sabay-sabay, Manila! God first, thank you. Thank you so much. Muli palakpakan po natin ang ating minamahal na Alcalde Mayor Francisco Isko. Or Manila City Hall Hospital. Pito na po, kasi pito na ang ospital natin sa lungsod ng Manila. And special mention ko lang. At the end of the day, this will incur cost. This will incur resources to have it an effective delivery of our services. And we cannot do it without our national government partner. Pwede bang lakasan yung palakpak ninyo sa PGH? Sa DOH?
Ito, todo nyo na. PhilHealth. Nakasakasamin nyo dahil ako mangangarap at hindi ako titigil mangarap. Unang-una, wala naman tosgas yun. But with the help of people, like the doctors, specialists, or individuals in their respective fields of undertakings na magaling, natutuwa ako. Long overdue. Sa totoo lang po, nung naitatagto, nandyan ang MRI machine. Pero pag tinanong mo yung mga barangay chairman natin na naparito at mga kapitbahay natin, wala silang idea na may MRI machine tayo. Only a few who knows na may CT scan machine tayo. Only few who knows. Sa pagbasa ko ng mga sulat ng mga taga-lungsod ng Maynila, isa sa nakita kong common cancer killer sa ating mamamayan ay ang breast cancer. And yet we have a machine, a diagnostic machine for early detection and protection. Yung ating mamo, yun na nga yun. Our ultrasound machine is better than to some private companies. We have 4D machine na ultrasound. At itong cath lab, nung itinayo to, nung binuksan natin nung unang termino, manamlayo ito. If somebody did their job, we could have saved one person last week. Could have saved. Kakaramdam siya ng paninikip ng dibdib. Gusto niya magpa-check up, hindi siya naka-avail. Sumalangit tawa ang kanyang kaluluwa. Yun, inatake nga sa puso. See, yes, we are proud of our doctors and nurses and our medical specialists. But no matter what, kumisan kasi napapagalitan natin yung ating mga doktor, yung ating mga nurses or medical frontliners. Dala ng siguro yung atmosphere or the environment or yung kanilang mga mukat, hindi nyo lang siguro kursunada. Pero sa totoo, sometimes they want to address you. Sometimes they want to heal you. Then sometimes they want to cure you. And really give their best. Pero kung kulang ang makina, kung kulang ang gamot, ano naman ang gagawin nila? Sa totoo lang, hindi nila kasalanan. Kasalanan ng gobyerno na hindi ibinigay ang mga bagay na magagamit nila sa mga pasyente. Kaya nabubutunan natin ng sisi ang ating mga doktor. Hindi ko rin kayo masisisi, mga mamamayan. Alam mo, I think the doctor knows this better than me. Ang isang pasyente na may sakit, walang mauunawa ang katwiran niyan. Dahil talagang ang iniisip niya, yung pain, the suffering. Yun ang, kaya siguro ang pinakamabisa ay pag-uunawaan na lamang ng pasyente at ang ating mga medical frontliners. But rest assured, in our own little way, despite of lack of resources, we will always continue to support our doctors and nurses to have proper diagnostic facility, tools that they need. Alam niyo ba rito na mayor ako, itong pangalawang mayor ko, ultimo hiringgilya, wala sila. Ultimo latex, yung gloves, wala sila. Can you imagine that? And yet you're expecting to have an amoxicillin, expected them to have a biogesic or what you call paracetamol. If these are the things that are not present in our hospitals, kahit na nag-aral pa sa Harvard yung mga doktor natin, hindi rin tayo magagamot. Kaya
It's an entire loop, no? It's a loop where the government do its part, the professional do its part, the facility will deliver its purpose. Yan tayo ngayong araw na ito. Catlab. 1,600 plus LGUs. Maganap kayo kung may catlab sila. Even most of the private hospital, wala silang ganyang pasilidad para sa ating kaalaman ng ating mga punong barangay na nandito. Only, except PGH and Heart Center, but only local government unit may catlab ang lungsod ng Maynila. Today is the start of long journey because today we're going to deliver angiogram, and hopefully later on through the skills and knowledge of our doctors, magkaroon tayo ng angioplasty sa tulong ng ating mga partner, PGH, Heart Center, DOH, hopefully, and other specialists from the private sectors. Sa Maynila, pahabaan ng buhay. Yun ang gusto ko. Gusto ko malusog. How I wish. But if needed, kung kinakailangan, sana these things must be made available. Kaya sa aking mga kasamahan na konsehal na nandito, sulit bang magsesyon kayo kahit bumabagyo? Yes! Para lang sa kaalaman ninyo, kahit Sabado, minsan pinapapasok ko pa yan sila kasama ng mga department head ko. We will not stop in our own little way. I always try to tell them, many are called, but you are chosen. You were given a chance by God to be of service to others. At tayo, katulad na rin na nasabi ng mga matatanda natin, para lang tayong hanging dumaan sa mundo pagdating ng araw. But while we are sa loob ng public service, create a mark so that the next generation have something to follow. Katulad ng ginawa ni Mayor Lacson at ni Mayor Villegas, kung saan tayo nakatayo ngayon. That was 50 years ago. But those mayors of the city of Manila inspired other cities to do the same. And that's why we continue to honor them, immortalize them in our own little way sa present population ngayon. So that we'll be reminded that kapag kayo ay nagbuti sa inyong kanya-kanyang tungkulin at gawain, the next generation will immortalize you the same thing that we're doing to Mayor Lacson and Mayor Villegas. Kaya may ospital ng Maynila, kaya may pamantasan lungsod ng Maynila dahil sa mga alkalde ng lungsod ng Maynila. Yun, yung 2 taon. At nabanggit na rin ni Director Grace Padilla that just beside this building, through the effort and leadership of the Dean of College of Medicine ng Pamantasan Lungsod ng Maynila and the PLM Board of Regents, in a matter of few months, we're going to groundbreak the new Pamantasan Lungsod ng Maynila. A few meters away from this institution. And I was told during the course of our meetings in the school ground with the Board of Regents
on a regular 300, 500 that we can accommodate to produce doctors and nurses and other what you call allied health professionals. The Dean herself said on what we're going to build here can produce 5,000 medical professionals. So you do the math. You do the math. From regular 300 to 500, we are now going to produce thousands. And that's what you call participating in nation building. Your city government will continue to participate and produce more medical professionals in our country so that mabulunan ng mundo at yung spill matira sa Pilipinas nang hindi na tayo kapusin. You cannot blame them. They wanted better things for themselves. I'm happy for them. But I'm proud to those who stay. Palakpakan ninyo ang inyong mga sabi. Mahirap magtrabaho sa gobyerno. Sa totoo lang. Pati JO, nade-delay ang sweldo. Pero kung manatag kayo, awa ang Diyos, mararaos natin yan. Ngayon naman, bilang ganti, ito sa mga MHD at mga ospital. 2 weeks ago, your health board with your medical directors already approved the sharing of PhilHealth professional fee 50-50, 50 for medical and 50% to non-medical. Now, I'm just waiting for your salary paper. Kaya kulitin nyo na ang inyong mga direktor ng hospital. Kasi para sa inyo yan. It is there already, accumulating. And I guarantee nobody will touch it. That is for our MHD and our 6 hospital, now 7. At kahit pa paano yung mga inibitahan kong zone chairman dito, go up there, tell your fellow barangay chairman and your constituents that there is such facility. Hawaii Waste 896 ang na-invite ko, pero wala tayong lugar eh. Buti nga ito na nakukupahan na natin. Saan kayo nakakita? Ginawa itong ganito. Nawaglit lang ako saglit eh. Alam niyo ba naging opisina to? Kita mo talaga pag walang direksyon ang leader. Smorgasbord. But good thing, through the leadership of Director Padilla, o magagamit niyo na rin yung escalator. Dati, display lang po yan. Our song. This is not an entitlement for us, but a blessing, a gift that humbles us. Ika nga, pag tumatayog ang tubo ng bamboo, ng kawayan, natututo siyang tumungo. So, sa pagtaas po natin, let us be humble and have humility on ourselves. And let us do what we do best. Nandiyan naman po ang ating mga katulong sa healthcare. Let us always put a smile in our face. 50% po, napagaling na natin sila. Ha? Bawal pong nakasimangot ngayon sa ospital ng Maynila. Tama po ba? Pwede? Please lang po. Okay. Always smile, even though how tough our job is. Alam nyo, mahirap pong maging isang doktor. Darating po sila sa inyo may sakit. Dapat po malakas ang katawan namin at mentally prepared kami. Kung sakali mang hindi namin natugunan ang inyong mga pangangailangan, magbaon na lang po kayo ng konting pasensya. But gagawin po namin ang lahat ng aming makakaya. To my staff, be more compassionate and lovable. Sana. Okay? It is a dream.
soon it will be a reality. We are deeply grateful to our Honorable Mayor, Mayor Isko Moreno, for this vision. Ang tagal niya muna itong dream para sa inyo. And for this opportunity to implement it. Thank you also to our local government officials, our councilors. Malaki pong tulong kayo sa amin, our congressman, our Department of Health, the PhilHealth, and the PGH, and other benefactors who made this project possible. The same goes to our medical team, our cath lab team. Nandiyan po ba? Ang tagal na. Kaway-kaway kay Mayor. Congratulations. The long journey is over. To our specialists, mga interventional cardiologists, tayo po kayo. This is a rare species in the medical field. Our pediatric interventional cardiologists, our interventional radiologists, minsan lang po sila nandito. At they will be helping Ospital ng Maynila to deliver the perfect service to our community. This milestone reminds us that healthcare is not about technology, but about compassion and service. Catheterization Laboratory will empower our health staff to save more lives and further raise the standard of healthcare in our institution. So, Ospital ng Maynila, we level up. Palakpakan naman po natin ang sarili natin. And we will make Manila great again. Maraming salamat po. Good morning po sa inyong lahat. And mabuhay. Thank you so much, our City Health Officer. Once again, palakpakan po natin, Dr. Grace H. Padilla. Tawagin naman po natin para po sa kanyang mensahe ang ating napakasipag na kinatawan sa Kongreso ng Distrito 5. Palakpakan po natin, Congressman Erwin Tieng. Magandang umaga po sa inyong lahat. At bago lahat, nais ko po batiin ang ating mga barangay chairman ng iba't ibang distrito na nandito ngayon. Ating mga opisyales ng Manila Health Department headed by Dr. Grace Padilla, ang pamunuan ng Ospital ng Maynila, ang PhilHealth po, kasama po natin dyan si Dr. Nico at si Mr. Bacareza, PGH Director, Dr. Legaspi, at ang DOH representative natin, Director Tan. Nandiyan din po ang ating mga councilors headed by Majority Floor Leader Monyo Pangco, si Attorney J.B. Hison, Bobby Espiritu, Che Borromeo, Ryan Ponce, Dr. Irma Alfonso at Councilor Awisia. So doon na po ako sa mga, at lahat po nang hindi ko nabati, binabati ko po kayo ngayon. At doon na tayo po sa pinaka-importante, siyempre, ang ating Mayor, Mayor Isko Moreno Domagoso, at ang ating Vice Mayor Chi Atienza, na naging susi at dahilan kung bakit po tayo magkakaroon ng cath lab. Alam mo, gusto ko lang po ikwento sa inyo sa mga hindi ko nakasama ng isang araw, hindi pa po natatapos yung buwan. Pangalawang health service center na po ito na ipinatayo ng ating Mayor Isko Moreno Domagoso. Ito po ang isang patunay na talagang gusto ni Yorme Isko na humaba ang buhay ng lahat ng Manilenyo. At dahil po, masasabi ko, Yorme, boss, na nandito po to sa District 5, masasabi ko, talagang ang pinakamakikinabang dito ang mga taga-District 5 dahil ito po ang pinakamalapit na ospital sa amin. So palakpakan naman natin po ating Mayor, Vice Mayor. So, kagaya po sabi sa atin ng ating Yorme, sana gamitin natin ito ng wasto. Pero, siyempre, gusto rin natin na hindi nyo magamit. Ibig sabihin, huwag kayong magkasakit, di ba? Pero pag dumating yung araw na kailangan nyo yun, kailangan ng mga taga-District 5 at kailangan ng buong Maynila, meron tayong gantong klaseng mga serbisyo na hindi nyo po makikita sa ibang ospital. So muli po, in behalf of District 5, ating Yorme, Vice Mayor, kami po'y taus-pusong nagpapasalamat
sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na magkaroon ng ganitong klaseng medical services. Salamat po at magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po, Congressman Erwin Tieng. I would like to acknowledge the presence of our councilor from District 4, Councilor Eunice Castro. And at this point, I would like to give you for her messages and to introduce our keynote speaker, a public servant dedicated to supporting initiatives of our mayor that uplift the lives of every Manileño. Ladies and gentlemen, our very own Honorable Vice Mayor Angela Ley Chi Atienza. Magandang umaga po sa inyo lahat. Kamusta po kayo? Pero bago ang lahat, gusto ko muna bumati sa ating mga kasama ngayon dito, ang ating Congressman Erwin Tieng, ang ating minamahal na alkalde, Yorme Isko Moreno Dumagoso, Dr. Grace Padilla, ang ating mga konsihal na narito ngayon sa pamumuno ni Majority Floor Leader Mon Yupanco, konsihal Irma Alfonso na siyang head ng Committee on Health, si Dr. Legaspi from PGH, Engineer Annette Tan, Director of Health Facilities and Services Regulatory Bureau, Dr. Bernadette Lico, Vice President for PhilHealth, Walter Bacareza, Vice President for Area 1 and 2, Dr. Rose Ann R. Banal, ang Dean of PLM College of Medicine, at ang aming mga mahal na mga punong barangay na narito ngayon. Sama na rin natin ang ating mga doktor na nagsisigwabuhan at nagsisigandahan na nariyan ngayon. Alam niyo po, noong kami ni Yorme ay nangangampanya, isa lamang ang sinigaw naming dalawa. At yan po ay maibalik ang minimum basic needs sa buhay ng bawat Manileño. At number one priority mo namin nun, na sinasabi, ay ayusin ang healthcare system dito sa ating lungsod. Sinigaw ko rin na balang araw, wala nang magiging masungit na mga doktor at mga nurse sa mga ospital at health centers. Nakita ko, yun ang pinakaunang naayos natin dito pagpasok namin. Kaya palakpakan natin ang lahat ng mga nurse, mga doktor, at lahat ng volunteers na tumutulong sa atin. Pero sa totoo lang, I'll be honest, na-impress po ako sa ating alkalde. Dahil kahit na marami tayong problemang ininda pagpasok natin dito sa ating administrasyon ngayon, nakagawa siya ng paraan para hindi lamang maayos ang pagiging masungit ng mga staff natin, kundi siya rin ay nakaisip na gumawa ng isang proyekto at programa na talagang makakatulong sa buhay ng mga Manileño. Taga 5 distrito po ako, kagaya ni Congressman Erwin Tieng. At narinig ko po ang hinaing ng mga kapitbahay ko dyan at sila'y nagdadasal na talagang maramdaman nila na dito sa Maynila, ang mga ospital ay gumagana. At hindi lang ngayon gumagana ang ospital. Ngayon, high-tech na tayo dahil sa cath lab na ngayon ilo-launch natin. Kaya palakpakan po natin ang ating alkalde na si Yorme Isko Moreno Dumagoso. Ang trabaho ko po dito sa inyong harapan ay maipakilala ang ating mahal na alkalde. Pero bago ko ibigay ang mikropono sa kanya, gusto ko lang i-share sa inyo. Noong 1998, nung siya ay nag-uumpisang konsehal sa 1 distrito, ako po ang kasama niya noon dahil ako po ay nagrepresenta sa aking ama na siyang tumatakbo bilang alkalde noon. At doon ko po nakita ang isang puso na alam kong totoong nakikinig at pinaglalaban ang buhay ng mga Manileño. Kaya, noong panahon na 2001, siya po ay naging number 1 councilor sa 1 distrito. Naging vice mayor from 2007 to 2016. Mayor na siyang tumulong sa ating lahat para sa COVID pandemic. From 2019 to 2022, 24/7 at hands-on ang administrasyon niya. At alam niyong, habang siya ay hindi natutulog, lahat ng taong gobyerno umiinom rin ng kape para hindi matulog kasama niya. Alam ko yun dahil ngayon po umiinom na rin ako ng kape. Hindi na rin ako natutulog.
Pero siya rin ay nakatulong pagdating sa national government bilang Undersecretary ng Department of Social Welfare and Development, Chairman ng National Railways Corporation. Proud na proud po ako na ipakilala ang pinakamagaling na naging alkalde natin dito sa Maynila at magiging alkalde pa natin for 9 years. Ang ating minamahal na si Yorme Isko Moreno Dumagos. Opo po kayo. Maraming salamat sa ating minamahal na Vice Mayor. Una, bago ko banggitin mga pangalan nitong ating mga special na bisita, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Karoon tayo ng pagkakataon na makapaglingkod sa kapwa. Sapagkat halos lahat ang naparito, kundi halal, ay bahagi ng pamahalaan. Many are called, but few are chosen. As like, sabi nga sa salitang Ingles. Kaya salamat sa Diyos sa pagkakataon na tayo'y nabigyan na maglingkod at magmalasakit sa ating lahat. Sa ating minamahal na Vice Mayor Chi, sa ating Congressman sa Distrito 5, Congressman Erwin Cheng, Congressman Ernest Junicio, nagbigay din ng kanyang representative dito, at sa ating Direktor ng Manila Health Department, nakasama natin din nung kasagsagan ng pandemya, Director Grace Padilla, at yung aming bang 7 direktor. 7 na direktor ng MHC Hospitals. Sama na po natin ang ating puting alkalde at vice alkalde and Congressman Erwin Che. Baba lang baba lang at sa harap naman yung iba natin kasama. Baba lang. Sir, dito po kayo. Vice. Yeah. Audits ka, Vice. Sige po. Sabay-sabay po tayo magbilang in 3, 2, 1. Okay. Oh. Ganap na po. Teka, gustong ikasal. Sino po? Ay, ganap na po. Tayo naman po ay dadako sa unveiling of the marker. Hindi nakakain. Sabay-sabay po ulit tayo in 3, 2, 1. The Bachelor Catheterization Laboratory of Hospital ng Maynila Medical Center is a state-of-the-art facility dedicated to advancing cardiac care and enhancing health and well-being of our community, licensed by the Department of Health on January 7, 2025. Inaugurated this September 8, 2025, signed by our Honorable, palakpakan po natin, Francisco Isko Moreno Dumagos. Maraming salamat po. Muli po sa lahat po na naging bahagi po ng ating inauguration ng cardiovascular